Hello po mga kababayan. Kanina yung ulam ko na panood ninyo po. Yung alam ko na alamang pala. Pati sa alamang may nag-comment. Tapos yung Adidas. Ngayon may ipakita ko sa inyo. Ulam namin for dinner. Napakasarap po. Gumawa kami ng dinuguan. Ang dami dyan. Wala kaming tipid-tipid po. O, di ba? Tapos si Charong Bulaklak, pang dinner namin, talagang pakuntintuan niya Mr. Maravilla. Siyempre po, kung kanina patis alamang, mga kababayan, tapos Adidas, ngayon may kwan pa. Prito ito at inihaw, Oo. Prito at inihaw. At saka nakabili ng asawa ko ng sa neighborhood lang ito, malunggay, napaka-healthy. At ito ang the best na talagang inon-on. Iwan ko kung anong tawag sa inyo nito po. Inon-on din siguro sa Tagalog. Inon-on siya. Linuluto siya sa kamatis. Tapos alam po ninyo yung pangpaasim niya? Yung kamyas. Iba po, iba sambalis. Ang iba sa amin, kamyas sa Tagalog. Napakasarap po, inon-on. Ang pag-prepare po nito, simple lang po mga kababayan. Sa tubig lang, tubig, Kalimutan ko. tapos may dahon ng saba. Inon-on. May dahon ng saba, tubig, tapos pinapakuluan lang diyan sa may kamatis, tapos yung ito, sili, siling malaki. Ayan Tapos paminta, bawang, sibuyas. Pakuluan lang po ng ilang minutes. Yun na po. Inon-on ang tawag sa amin. Napakasarap. Tapos timplahin lang sa asin. Yon mga kababayan, yung pampaasim niya, yung kamyas. Ito yung nasa bundok pa ako, nasa doon kami sa nayo namin, sa barangay. Kasi sabi ko sa inyo, kwento ko sa inyo mga kababayan. Laking barangay ako sa bundok. Simpleng pagkain lang yung aking nakasanayan. Kaya lang minsan, siyempre, may naipon na din kami kahit kaunti. Tinatry din namin kumain sa mga expensive restaurant mga kababayan para hindi naman tayo mapagkwentuhan lalo't pag namamasyal kami doon sa Maynila. Pero hindi ko kinakalimutan po yung mga simpleng pagkain pong Bicol. Napakasarap mga kababayan. Kain tayo. Minsan-minsan mukbang mga kababayan. Sa pag nasa Maynila kami, kumakain kami sa Goldilocks. Ang may-ari kasi po ng Goldilocks pala, for your information, Bicolano, Tagaligaw, Albay. Sabi doon sa na-research ko siya. Kaya may putahe silang Bicol, dinuguan. Kaya lang yung dinuguan sa Maynila po, laman, mas masarap po yung dinuguan sa amin. Yung lamang loob, mas malasa po mga kababayan, lamang loob. Pero ang preparation, kain muna ako. Ang preparation dapat pinapakuluan muna siya. Tapos binabalik yung nililinis. Kasi pag hindi mo linisin mabuti, may amoy siya. Kailangan linisin mabuti. Ang ginagawa nga namin dito doon sa sa nayo namin, ginaganon pikukumos sa Bicol. Pikukumos siya sa opas kibatag, yung katawan ng banana, yung saba. Kumukuha kami ng katawan nun. Ang tawag namin sa Bicol opak kibatag. Tapos doon namin pigugumos ganyan. Para maalis yon yung parang tawag dito, mga yung dumi. Mas maganda pag gugumos mga kababayan, yung mismong lamang loob. Tapos pinapakuluan na namin after siyang pirasoy. Minsan inuuna namin yung pagpakulo. Pagpakulo tapos namin ini-slice. Tapos pigugumos para malinis siya. At yung unang kulo,
mga kababayan, tinatapon namin yon. Kasi may amo yon. Kasi di ba, laman loob. Yon ang magandang preparation. Dito po sa dinuguan, hindi laman, kundi mas maganda yung mas maganda yung bituka mismo, yung laman loob. At siyempre, masarap din na may chicharong bulaklak. Ito, tira sa akin ni Mrs. Akin na to, chicharong bulaklak. Yan ang ulam ko ngayon na sa dinner. Tapos, siyempre, may kape tayo. Yung kape natin, palaging sugar-free. Kaya siyempre, matanda na tayo, malapit na tayo mag-senior citizen. Mag-ingat dapat sa pagkain. At yung mga pagkain natin, dapat healthy siya. Yung pagluto nun, na itong dinuguan po, para masarap, sa gata po siya, nyog. Yung nyog, tinutungan, sinusunog yung nyog na kinudkod, grated na nyog. Yan. Sinusunog muna namin. Ang tawag niyan, tinutungan. Yan ang reseping Bicol po. Kasi nakakapadagdag sa sarap. Mabango kasi yung sinusunog, yung mismong sapal ng nyog, yung grated na Tapos yun, pinipiga namin. Yun ang ginagamit namin, mga kababayan, sa dinuguan. Pag ginigisa muna yung lamang loob, sangkotsa, ang tawag doon. Yun afterwards, pag luto na yung lamang loob sa kawali, ayun, ilalagay na namin yung gata ng nyog na tinutungan. Tapos pakulo siya. Pag kumukulo na siya, dapat unti-unti lang yung paglagay nitong dugo ng baboy. Tapos laging para hindi magkunol, laging hahalo. Continuous lang paghalo para hindi po nagbibilog-bilog yung dugo. Kaya ito, ang ganda niya, pakaluto. Napakasarap. Tapos, timplahin. May bawang sibuyas, daon ng laurel, paminta, tapos, lemongrass. Yan, pampabango yon, lemongrass. Tapos, may sili. Lagyan ng sili po. Yan para may panghang. At pabango din. Masarap. Bakit Mr. Maribilias, napakadami ng linuto? Mahirap kasi yung preparation yan. Matagal. Kaya kailangan marami. Ilagay na lang namin sa ref. Init-init na lang. Kahit isang buwan, okay. Naka-freezer lang. Tapos, pag kakain na, hindi nasisira po. Papaulian lang. Yung lalabas na namin para yung lamig mawala. Tapos, iinitay namin ng paunti-unti lang. Hindi yung masyadong malakas yung apoy kasi siyempre matututong. Yan Ang sarap. Dagdagan pa natin. Mga kababayan, walang tipid-tipid dito sa amin. Pag nagpaluto si Mrs., talagang parang may pistahan. Pakontento. Mga kababayan, sarap. Ito yung kamyas. Iba yung asim ng kamyas, mga kababayan, dito sa isda. Sibubog. Ano yun, sibubog? Galunggong. Kahit anong isda, pwedeng i-on-on. Masarap sa laka ng kamyas. Ang halo kamyas. Pampaasim. Tapos kamatis.
Tapos may ikuan pala, luya. Na. Pati luya, kinakain ko po. Yung mga ini-slice. Kasi pampaganda ng boses. 'Di ba? Ito malunggay. Kinukuha lang namin ito sa sa neighborhood. Pero binibili namin, yung tricycle driver dito, sabi ni Mrs., nag-offer. Marami sa kanila. Kasi yung dito po, ninanakaw dito lang sa harap ng bahay. May dumadaan dito palagi sa amin. Tapos, nahuli ng CCTV namin. Ninanakaw yung malunggay. Bayaan lang namin. Malunggay lang naman. Bili na lang kami doon sa kabilang kabilang kalye. Yung may-ari, tricycle driver. Para kumita din. 100 pesos. Okay na. Tara po. Kala ngayon na Mr. Maravillas, namimilog yung mukha mo sa kakakain lang. Siyempre, ano pang gawin natin? Kailangan kasi, iba-iba para hindi nakakasawa. Iba-ibang ulam. Tapos nagsawa naman kami kasi sa lagi kami kumakain sa labas. May mga bisita kami dito. Kumakain kami sa labas. Magastos din. Yung presyo ng pagkain sa mga restaurant dito, parang dyan sa Maynila. Isang kain namin, minsan, basta magandang restaurant, 2,000, 3,000, mga 4, 5 kami. Grabe, magastos. Tipid pa rin yung magpaluto. At healthy siya. Yan kamyas, iba. Sarap. Ubos na Kuha na lang ito, kamatis at saka dogi. Dogi ng isda. Tinik. Pangkuha na lang ito. Pampusa. Parang nilagyan ng Parang nilagyan ng may taba ng karning baboy. Inaluan ng karne ng baboy. Diba? Mga kababayan, simple living dito sa province. Kaya, mas gusto ko pa rin dito sa amin. Manila, puro bili. Magandang kami sa Manila. Gastos dito, gastos doon. Sa pagkain. Pero siyempre, gusto ko rin, kasi minsan, nakakasawa din dito sa amin. Ay, bakasyon sa Maynila or elsewhere. Kasi, kuha na din naman. Wala na kaming masyadong inaasikaso. Lahat na nakagraduate ng mga anak ko, may trabaho na lahat. Bala na din sila sa buhay nila. Kaya na nila na buhayin din yung sarili nila. Di kami, parang bagong kasal kami ni Mrs. Ganun talaga ang buhay. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga nagsisimula pa lang magpamilya, pag yung mga anak natin maliliit pa, ayun, huwag na ninyong sayangin yung panahon.
para yakapin yung mga bata. Kasi pag matatanda na, malalaki na, yan na, kanya-kanyang buhay. Dati nga, every day noon, or every week, kumakain kami sa labas. Kompleto kami. Yung 4 kong anak, ang pamol kami, magkakasama. Ngayon, minsan minsan once a year, mapalad na kung halimbawa twice or thrice a year. Diba? Kasi mga busy na rin sila sa kanilang mga anak buhay. Kanya-kanyang lakad. Kung may mga okasyon, Father's Day, yung 2 kong anak dito, yung 2 kong anak na sa Maynila, babae. Yung nandito yung mga lalaki kong anak. Salap? O yun lang, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Dante Maravillas po.